Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon naman ay ating pasadahan ang last round fight ni Meow Meow kontra kay Woman International Master Sofia Pogorelskik ng Serbia dito sa katatapos lang na Belgrade WGM Tournament Long Game Face-to-Face Tournament. Sa end part po, papakita ko sa inyo yung final standing at sa mga hindi pa nakakapanood ng uploaded game analysis natin dito ni Meow Meow sa Belgrade, nasa YouTube lang po natin, pwede nyo pang habuling panoorin. Ang ginawa ni Meow Meow, nag-E4, Sicilian, si Sofia, Knight F3, Knight C6 at para maiba-iba, tinirahan ng Bishop B5 at pumasok sa Rosolimo, Neshmet Dinob attack variation, nag-E5 para hindi talaga maka-D4 ang puti, kinapture na at nag-A4. Ayun, kaya kinapture para magkaroon ng double pawn at kaya nag-A4 para ihanda ang knight papunta sa C4 na hindi basta-basta may istorbong pipitikin lang ng B5 ang knight dyan. Queen E7, Knight A3, Knight H6 at nag-Knight C4. Medyo interesting yung Knight H6. Ba't dyan pumunta yan? F6, lilipat dun sa F7. Nag-A5, kain lang ng space sa queen side. Nag-castle, D3, para ma-develop na ang bishop. Knight F7, Bishop E3, pressure lang sa C5. Nag-Bishop H6 at yan po ang pakawalang novelty ni Sofia. Dahil ang naitala pang recorded games, marami pong tumira ng Knight to D8 para i-maneuver papunta sa E6 at makontrol, madepensahan, masolid ang mga squares. Ayan. O pero new move ang Bishop H6, nag-Knight D2, Bishop E6, Queen E2, capture, Knight D8. Saan pupunta yan? H4, ayan, para may mga pangalikot sa kabila. Bishop F7, H5, tinuloy pa rin ni Meow Meow, ang batang mahilig sa sacrifice. Knight E6, yun pala purpose ng atras ang bishop, para ilagay ang knight dyan at kontrolin ang importanteng squares. At baka mapatanong kayo, Coach, libre yan, ba't hindi kinapture? Libre nga pero double pawn lang din naman. At ang delikado dyan, yung weak F5 square. Baka mamaya pag alis ng Reyna, ma-maneuver yung knight papunta dyan. Naku, delikado ang king side ng black. Kaya hindi pinapansin yan. Knight E6, nag-G3 para walang knight F4, nag-G5, ayun, nabutas na yung F5, nag-H6 kasi naka-threat din kaya ihatid muna. Rook D8, King G2, King H8 at nag-Queen F3, Knight D4, Queen D1. Sadya pa lang nagpa-istorbo ng knight si Meow Meow pero babalik lang din. Queen F8, ayun, pipitasin yung pawn sa H6. Malakas ang kalaban ni Meow Meow sa last round. Rook H1, depensa, Bishop G6 at nag-Knight E3. Rook D7, nag-Knight to G4. Ayan. Dito po, kung ako ang puti, parang init na init akong paalisin na yung knight na yan, magsi-C3. Yun nga lang ang problema pagbalik. Saan pupunta? Halimbawa, Knight E6. Ang target na weak ay yung D3. Okay? Mag-ingat po kayo sa mga ganyan. Yung mga magkukumit kayo ng tira tapos wala kayong kamalay-malay, babagsak na pala. Okay? Kaya, dito si Meow Meow, hindi maka-C3-C3. Knight G4, nag-Rook D8, Knight to C4, Queen E7, C3. Ayun na. Ano kaya ang ipinaghanda dito? Sinabay na Queen to F3. Ayun. Para may target doon sa F6. Nag-Knight F4. Check. Aba. Si Meow Meow yata ang sinasacrifice. Hindi makapag-sacrifice si Meow Meow kinapture. Rook takes D3. Pag hinarang ang knight, kakapturin lang, nakapin. Mabigat ang kalaban ni Meow Meow. Queen E2, kumapture sa F4. Sabay parang preno lang, pero may threat sa E4. Nag-F3 and nag-Bishop E6. Kuwentado, mga kamatyas. Grabing pagkakakwenta yun, Naka-threat yung knight at hindi makaalis dahil may sundot ng Rook D2, babagsak ang Reyna. Kuwentado. Nag-Knight F2 na lang para i-threat ang Torre, pero kinapture. Yun nga lang po, quality down dito ang black, pero lamang pa rin sa evaluation. Bakit? Wala, may G4 na paparating, ang lakas ng bishop. Tingnan natin. Nag-C4, Rook, H5. Ano gagawin ng Torre dyan? Queen F7, pinaalis lang. Queen H1. Wala naman dadaanan dyan, Bishop E2. Nako, ito na po ang paparating na delikading. King F2, Rook D2, King E1.
ayun, tuluyan ng lumaki ang evaluation bar pabor sa black. Queen D7, nakakatakot na ito na po paparating. May check na yata ah. O kaya Queen D3 muna. Naku po. Nag Queen H3, hinamon ng Queen to Queen. Nag G4, yun lang. Yun, laing. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Naging laing. Dahil pumabor kay Meow Meow, baliktad kagad. Isang tira lang yun, ano? Dapat daw po ang tira ay rook to D1 check. Siyempre, di pwedeng capturein yan. May matcha sa D2, di ba? Mag-King F2 and Queen takes H3. Oo nga, no? Capture to, capture. King G8. Ah, sabay lapit ng King doon. Tapos ang laban. Tapos, yung A5 pawn, anytime pwedeng capturein. Pero dahil wala naman yan, lilipad na yan. So, nag-King G8 muna. Going to F7, King G6. Wala na. Tatabihan lang yung weak pawn tapos capture. Delikado. So, super losing ang puti. O pero, nag-G4 kasi, Queen takes G4, Rook D1 check, King F2, takes. May pinag-iba. Bakit? Imbis na may pawn sa G5 na solid, di ba? Nawala. O di weak yung F4 at F6. Yan, naghabol lang kahit paanong mga kurot-kurot. Oh, persado yan kasi may check. Nag-King F3. A6. Nako. Binanatan pa ng gano'n, no? Pampaweekend talaga. Hindi po kinapture yan kasi kakapturein lang yung pawn sa C6. Ang pangit ang pawn structure ng black. Bagsakan lahat. O kaya, nag-Rook B5. Capture. Rook takes B2. Rook takes C6. Capture sa B7. King takes F4. At biglang nag-winning si Meow Meow sa kanyang endgame. King F5. Rook B8, Rook A6, check, King E6, check, King F6, hindi pwedeng kumapture, may matcha sa ilalim, check ulit, King E7, grabe naman yung dancing king ni Meow Meow. Rook B8, nag-E5. Ayun, hindi na kailangang pag-aksayahan pa ng tempong kainin yan, mag-E5 ka na, ihatid mo na agad ng mabilis yung pawn sa E6. A4, E6, A3, yan, sobra ka na. Sobra na ang pagtulak mo. Nag-Rook B7, checking F6. Rook B8, Rook A7, Rook C8, King to E7, Rook B8. At dito po, sige po, pakiguess nyo ang final shot ni Meow Meow. Pagkatira niya nun ay talagang luminaw na pa-resign si Sophia. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort at congrats sa nakakita. Rook D7, goodbye. Rook D8 na po ang kasunod. Sa ayaw at sa gusto ng Black King, i-exchange niya talaga ang tore sa D8 na sasalubong na pa-resign. Ito po ang standing. Ano naman coach ang standing ni Meow Meow dito sa tournament na ito? Ayun, pinangunahan ni IM Maltsev Kaya Alexandra. Ayun, sa score na 7.5 points. Out of 9, Meow Meow second place, tied sila ni WFM Mehmed. Oh, not bad. Siguradong plus rating siya dito dahil marami siyang naipanalo. At yung kanyang mother ay pang-anim. Ayun, si Su Yuan. Hindi na ilagay yung WGM niyo. Pero WGM po yan, si Su Yuan. At yan po ang pagkakasunod-sunod ng kanilang standing. So not bad for Meow Meow. Congrats, maganda ang kanyang iniscore dito. Long game tournament, mga kamatsas. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo at na-update. At sa mga may request na interesting games, lapag nyo lang po yung title kung sino naglaban, anong tournament, anong taon. Isa-search ko, titingnan ko kung maganda. Lalagyan po natin ng series yan, no? Followers and subscribers requested game analysis. Ayan. Pero dapat yung talagang mamaw, Ayan. Tapos, papapremyo tayo, papaboto tayo. Kung sino may pinakamaraming boto, may premyo. Yan. Okay, kaya pili na po kayo ng mga spectacular games. Lapag nyo po sa comment section below. Iisa-isain kong tingnan yan. Pag talagang malupites yung naglaro, malupites ang naging resulta ng game, pasadahan natin. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.